Marami pa rin sa ating mga Kristiyano ang hindi alam kung ano ang kahalagahan ng Palaspas o Palm Sunday na ipinagdiriwang natin taon-taon. Kaya panoorin at tapusin mo ang video ko na to. I-share ko sa inyo kung gaano ito kahalaga at kung bakit natin ito ipinagdiriwang taon-taon. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si John Rizal, ang dating OFW, dating Marino at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero ito muna ang kwento. Noong unang panahon, ang pinagmulan ng pagdiriwang ng Palaspas ay mula mismo sa pangyayari sa Biblia kung saan pumasok si Jesus sa Jerusalem ilang araw bago siya ipinako sa krus. Nakasakay siya sa isang asno at sinalubong siya ng mga tao. Inilatag nila ang kanilang mga damit at mga dahon ng palma sa daan bilang tanda ng paggalang at pagtanggap sa kanya bilang hari. Sumigaw sila ng Hosana, pagpapalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. At noong panahon ng Hudyo, ang dahon ng palma ay simbolo ng tagumpay, karangalan at kapayapaan. Kaya nang iwagayway nila ang mga palma kay Jesus, ipinakita nila na naniniwala silang siya ang hinihintay na tagapagligtas. Ngunit kakaiba si Jesus dahil hindi siya dumating na parang mandirigmang hari. Dumating siya na mapagkumbaba at nakasakay lamang sa isang asno. Pagkatapos ng maraming taon, nagsimulang gunitain ng mga Kristiyano ang pangyayaring ito. Ang unang pagdiriwang ng Palm Sunday ay nagsimula sa Jerusalem noong ika-4 na siglo. Naglalakad ang mga tao sa lugar na dinadaanan ni Jesus habang may hawak na mga palaspas. Umaawit, nagdadasal at inuulit ang pagpasok niya sa Jerusalem. Minsan pa nga ang obispo ay sumasakay sa asno upang tularan si Jesus habang ang mga tao ay nagwawagayway ng palma. Kalaunan, kumalat ang pagdiriwang sa iba't ibang simbahan sa buong mundo. Noong ika-6 at ika-7 siglo, sinimulan ng basbasan ang mga palaspas bago ang prosesyon. At iyon ang tradisyong ginagawa pa rin ngayon tuwing linggo ng palaspas. Ang palaspas sa simbahan ay mahalaga dahil ito ang simbolo ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bago siya ipinako sa krus. Sa simbahan naman, ginagamit ang palaspas tuwing Palm Sunday o linggo ng palaspas na simula ng mahal na araw o Holy Week. Binabasbasan ito ng pari at dinadala ng mga tao sa prosesyon bilang paalaala sa pagdating ni Jesus. At may mga ilang kahulugan ang palaspas. Una, simbolo ng tagumpay ng kapayapaan ni Jesus. Noon, ang palma ay tanda ng tagumpay at paggalang sa isang hari o bayani. Pangalawa, ito ay paalaala ng kababaang loob ni Jesus dahil pumasok siya sa Jerusalem na nakasakay sa asno, hindi sa kabayo ng isang mandirigma. Pangatlo, ito ay simbolo ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus sa ating buhay at tahanan. Kaya maraming tao ang nag-uuwi ng palaspas at inilalagay ito sa pinto o altar ng bahay. Sa tradisyong Pilipino, pinaniwalaang ito ay palaala ng biyaya at proteksyon ng Diyos. At ang lumang palaspas ay hindi basta itinatapon. Karaniwan itong sinusunog at ginagawang abo para sa susunod na Ash Wednesday. Ang pinakakalaban natin sa mensahe ng palaspas ay ang ating sariling pagmamataas, takot at kawalan ng pananampalataya. Tinanggap ng tao si Jesus Christ noong una, pero marami rin sa kanila ang nagbago ng isip pagdating ng problema. Ganon din tayo minsan kapag maayos ang buhay, malakas ang loob at pananampalataya natin, pero kapag may problema, mabilis tayong mawalan ng pag-asa, magalit o sumuko. At ang pagmamataas ay isa sa pinakamalaking kalaban. Gusto natin minsan na tayo ay masunod, tayo ay ang kilalanin at ayaw nating mapagkumbaba. Pero ang aral ng palaspas ay kabaligtaran. Ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob. Kalaban din natin ang takot. Takot na mabigo, mapahiya, mawalan o masaktan. Dahil sa takot, may mga pagkakataong hindi natin ginagawa ang tama. At higit sa lahat, kalaban natin ang pagdududa sa sarili at sa Diyos. Kapag inisip nating wala nang mangyayari sa buhay natin, doon tayo humihina. Pero ang palaspas ay paalaala na kahit mahirap ang daan, may mga pag-asa pa rin basta hindi tayo sumusuko. Ang palaspas ay nagbibigay ng motivation sa lahat ng tao dahil ipinakita nito na kahit simple ka lang, may halaga ka at may kakayahan kang magtagumpay. Si Jesus Christ ay hindi dumating bilang mayaman o makapangyarihang hari. Dumating siya ng simple, nakasakay sa asno, pero kahit simple siya, milyon-milyong tao ang na-inspire sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng malaking pera, mataas na posisyon o maraming tao sa paligid para maging mahalaga. Ang mahalaga ay ang kabutihan ng puso at ang panindigan mo. Nakaka-inspire din ang kwento dahil ipinapakita nito na bago dumating ang tagumpay, may mga pagsubok munang pagdadaanan. Pagkatapos ng masayang pagsalubong noong linggo ng palaspas, dumaan si Jesus sa hirap at sakit. Pero hindi siya sumuko. Kaya ang aral para sa tao ay kung nahihirapan ka ngayon, hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento mo. Minsan, ang hirap na dinadaanan mo ngayon ay magdadala sa iyo sa mas magandang bukas. At para sa mahihirap, ang palaspas ay nagsasabing huwag mawalan ng pag-asa. At para sa pagod sa trabaho, paalaala ito na may mga dahilan ang bawat sakripisyo. Para sa
sa mga kabataan na nalilito sa buhay, ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yabang o kasikatan, kundi sa pagiging mabuting tao at hindi pagsuko. At ito talaga ang pinakamalaking motivation ng palaspas sa buhay ng tao. Kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin. Basta patuloy kang lumalaban, nananampalataya at hindi sumusuko. Darating din ang araw na makakamit mo ang tagumpay. At habang hawak natin ang ating palaspas ngayong linggo ng palaspas, sana hindi lang ito maging simpleng tradisyon o dekorasyon sa ating buhay. Sana maging paalaala ito sa atin na tulad ni Hesukristo, kaya rin nating harapin ang anumang pagsubok na kahit na may tapang pananampalataya at kababaang loob. Dahil ang tunay na laban sa buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamayaman, pinakamalakas o pinakasikat. Ang tunay na tagumpay ay para sa taong marunong magtiis, marunong magmahal at hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang daan. Kaya kung may problema ka man ngayon, kung napapagod ka na o pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, tumingin ka lang sa iyong palaspas. Isipin mo na minsan, ang simpleng dahon na ito ay naging simbolo ng pag-asa, pananampalataya at bagong simula. At lagi nating tatandaan na pagkatapos ng bawat hirap may darating ding tagumpay. Pagkatapos ng dilim may liwanag at pagkatapos ng Biyernes Santo, darating din ang muling pagkabuhay. At maraming salamat sa panonood guys. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Bye!